Mag-focus sa iyong misyon at huwag ihambing ang sarili sa iba. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday, May 23, 2026, ng ikapitong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Sa serbisyo ninyo, isa sa mga totoong laban sa buhay ay hindi lang physical, kundi isip, sa puso, sa pananaw sa sarili. Minsan, napapansin ninyo, bakit siya mas magaan ang assignment? Bakit siya na-promote agad? Bakit ako ganito pa rin? At dahil dito, nawawala ang focus, nawawala ang gana, nawawala ang peace of mind. Ngayon, malinaw ang mensahe ni Jesus. Mag-focus ka sa misyon mo at huwag sa iba. Sa unang pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol, chapter 28, verses 16 to 20 and 30 to 31, si San Pablo ay naka-house arrest. Limitado ang galaw, hindi malaya. Ngunit, ano ang ginawa niya? Nagpatuloy siya sa kanyang misyon. Nagpatuloy siya sa pangangaral. Nagpatuloy siya sa paglilingkod. Kahit mahirap ang sitwasyon. Mga kapatid, ganito rin ang buhay sundalo. Hindi lahat ng assignment ideal. Hindi lahat ng duty gusto mo. Hindi lahat ng sitwasyon pabor sa iyo. Pero ang tanong, mananatili ka bang tapat sa misyon mo? Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Juan, chapter 21, verses 20 to 25, tinanong ni Pedro sa Jesus, Lord, paano siya? Ikinokumpara niya ang kanyang sarili sa iba. Pero ang sagot ni Jesus, ano sa iyo yon? Sumunod ka sa akin. Parang sinasabi ni Jesus, huwag kang tumingin sa iba. Mag-focus ka sa misyon mo. Mga kapatid, ito ang problema ng marami. Kinukumpara ang assignment. Kinukumpara ang promotion. Kinukumpara ang buhay. At dahil dito, nawawala ang focus. Nawawala ang disiplina. Nawawala ang direksyon. Kaya kahit mahirap ang sitwasyon, magpatuloy. Huwag ikumpara ang sarili sa iba. Mag-focus sa sariling misyon. Minsan, may mas mahirap na assignment kaysa iba. May mas mabagal ang promosyon. May mas mabigat ang responsibilidad. At minsan, naiisip mo, hindi fair. Bakit ako? Pero ngayon, sinasabi ni Jesus sa iyo, sumunod ka sa akin. Ibig sabihin, gawin mo ang tungkulin mo. Gampanan mo ang misyon mo. Maging tapat ka sa responsibilidad mo. Hindi mo kailangang ikumpara ang sarili mo sa iba. Dahil iba ang misyon mo. Iba ang landas mo. Iba ang plano ng Diyos para sa iyo. Ang tunay na panganib ay hindi hirap ng serbisyo, kundi ang distraction. Nawawala ang focus, nawawala ang disiplina, nawawala ang direksyon. Kaya mag-focus ka sa mission mo. Maging tapat ka sa tungkulin mo. Huwag mo ikumpara ang sarili mo sa iba. Dahil sa huli, hindi ka huhusgahan base sa iba. Huhusgahan ka base sa katapatan mo. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, minsan nalilimutan namin ang misyon namin dahil sa paghahambing sa iba. Tulungan mo kaming mag-focus, maging disiplinado, at manatiling tapat sa aming tungkulin bilang sundalo. Ipaalala mo sa amin na may sarili kaming landas at ikaw ang gumagabay sa amin sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.